Magandang hapon po sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Sige nga po, pakibati nga po muna ninyo ang inyong mga katabi at sabihin nyo po, mapalad ako at nakita kitang muli ngayong hapon na ito. Amen. Sige nga po, tayong pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Sige kapatid, lakasan natin ang ating palakpak sa ating Panginoon. Oh Jesus, hallelujah. You deserve all the glory, Lord. Oh, we welcome in this place. Sige, lakasan natin ating palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. We welcome in this place, Lord. Oh, we welcome you, Lord. Oh, we welcome you, Jesus, in this place. Oh, we welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Oh, we welcome you, Lord, in this place. We welcome you, Lord, in this place, Holy Spirit. You are welcome in this place, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We welcome you, Lord, in this place. Oh, we welcome you in this place, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Lord, wala kayong magagawa, Lord, kung wala ka, Panginoon. Kung paano, Lord, na dakilang bagay, Lord, ang iyong ginawa, Lord, sa lugar ng lipa, Panginoon, i-extend mo, Lord, ang iyong pagbisita, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, kami ay nananabik, Panginoon, na may gagawin ka, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Hindi pa natatapos, Lord, ang iyong ginagawa, Lord God. Kami, Lord, ay bukas, Panginoon, inaanyayahan ka, Lord, sa aming puso, Panginoon, na kumilos ka, Lord, ngayong hapong ito, Lord. Kung, Lord, kami, Lord, ay nagkaroon ng kasalanan, Panginoon, may nasabi, Lord, may mga nakita, Lord. Kami, Lord, ay iyong patawarin, Panginoon, kung ito, Lord, ang magiging hadlang, Lord, upang hindi ka maranasan sa hapong ito, Lord God. Lord, we welcome you, Lord. We welcome you, Lord, in this place, Lord. We welcome you, Holy Spirit, in this place, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil muli mo kami, Lord, na dinala, Lord, sa lugar na ito, Lord. Lord, katagpuin mo kami, Lord. Nag-expect kami, Lord, ang dakilang bagay, Lord, na iyong gagawin, Lord. Nag-expect kami, Lord, na may gagawin ka, Lord, kalakasan, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Alam namin, Lord, kulang ang salitang salamat, Lord, para kay pasalamatan, Panginoon, sa iyong mga ginagawa, Lord God. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Kaya naman, Lord, sa iyong mataas na papuri, pagsamba, pagdakilan, pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon, ang lahat ay magsabi ng Amen, amen. Sige, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Pakisabi nga po sa iyong katabi, pinagpalang araw sa iyo, kapatid. Amen, amen. At tayong lahat ay magbibigay ng pasasalamat at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Come on, let's clap our hands to our King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Dinala mo kami sa lugar na ito upang ikaw ay aming pasalamatan. Upang muli ka namin purihin at dakilain, O Diyos. Salamat, Lord, sa bawat ginagawa mo sa aming buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung anong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo.
kami magsasaya sa piling mo. We praise you, Lord. Oh, Jesus. Buhay na namin ang purihin ka. Buhay na namin ang sambahin ka. Buhay na namin ang pasalamatan ka sa lahat ng bagay na iyong ginawa sa aming mga buhay. Palakpakan natin ang ating hari. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating tagapagligtas. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Patuloy ka naming sinasamba at pinupuri, O Lord. Inaanyayahan ko ang bawat anak ng Diyos na pumikit. At minsan pa po nating itaas ang ating mga kamay. Tanda ng ating pagrespeto at pagsamba sa ating Panginoon. Minsan pa po namin kayong iniimbitahan sa aming kalagitnaan, Lord. Napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay. Kahit saan kami lumingon, O Lord God, sa aming kaliwa at kanan, sa aming harapan at likuran, nakikita namin, Lord, ang kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, bilang sukli, O Lord God, sa aming Panginoong mga ginawa, sa iyong mga ginawa sa aming buhay, O Lord God, we take every opportunity to thank you and to worship you, Lord. Nais ka namin makapiling sa araw na ito, Lord. Nais ka namin maabot sa araw na ito, Lord. Nais namin, Lord, ang yakap mo, Panginoon, sa araw na ito. Di na
Magtawag po muna tayo ng magpapatotoo ngayon pong araw na ito bago po tayo magsimula na makipakinig ng Word of God. Sino po ang gusto pong mag-testimony? Ayan, yung kapatiran po natin sa likod, nakasama po si Lipa. Ha? Sinong gusto magpatotoo? Oy, si Tammy pala. Ayan. Okay. Ayan. Ipatotoo mo, Tammy, ang ginawa ni Lord ngayong week na ito sa buhay mo. Ayan. Amen. Amen. So, praise God. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. So, gusto ko pong i-testify po yung kabutihan ginawa ng Lord sa buhay ko, especially po nung eto na po, eto nung 23 lang po kasi po sininang po yung firstborn ko po, yung baby ko po. Amen. So, isang kagalakan po sa Lord, isang regalo po talagang napaka-precious po. Talaga po pinapasalamatan ko po Lord kasi bago po 'yon, kwento ko po sa inyo yung nangyari po. Bali po, dalawa po kasi yung pinapasalamatan ko sa Lord kasi dahil po doon sa baby ko, na-increase po yung faith ko. Yun po yung pinapasalamatan ko po sa Lord kasi talaga po nagkaroon po ng acceleration po sa panalangin po sa prayer. Hindi ko po siya nakita before sa life ko na ito na pala kailangan yung baby pala na parang i-take out sa next level ng faith talaga, level of faith. Kasi nung pa lang habang pa lang sa hospital, bale ba yun 22. Nagano na kami doon, tawag dito, admit na po ng 9 PM. So chill lang kami ni Mrs. So parang dadalaw lang kami sa hospital. So parang napadaan lang kami doon. So from 9 PM ng 22 up to kinabukasan, wala pa rin progress yung baby. So medyo kinabahan na ako nung time na yun, nung mga bandang 4 AM, 5 AM. Talagang doon pa lang po kasi pinapasanahan ko rin pala sa Lord yung paraan ko po doon na ako lang kasi mag-isa doon sa ward. Kasi yung request pa namin private room, pero nilagay po ng Lord doon sa ward po. So napakalawak po ng ward na yon. Ako lang po mag-isa. So 4 po yung kakasya doon. So talaga pong yun po yung naging tinatawag ko pong prayer ward kasi doon po ako po talaga ng pray po talaga ng sa Lord na for the very first time po talaga in my entire life kasi parang doon po talaga mas lalong lumalim po yung prayer ko po kasi talagang kinausap ko po yung Lord na Lord, speak life doon sa mag-ina ko kasi kinakabahan ako nung time na yun kasi sabi ko bakit walang progress, 9 PM na, anong oras na kayo, 4 AM, 5 AM, tapos dumating na yung alas 10, walang progress kasi yung cervix niya 3 cm pa din. Tapos dumating yung 1 PM ng mga bandang 11 or 10 or 11 nagbigay na si doctor namin ng parang panugit. Dapat between 1 PM to 9 PM mag-progress. So dumating sa point na na yung panubigan is na pinotok na po ng ng doctor kasi pa din hanggang 4 cm, doon lang po nagstay sa 4 cm. Tapos po, doon sa prayer ko po, bali po, first time ko pong naranasan yung before pa po yung operation, doon sa prayer ko po, talaga nung pinatestify ko po yung talaga pong, nagkaroon na po ko ng prophetic gestures po kasi natutunan po natin yun, yung sa privacy. So, talaga in-apply ko po sa situation ko po nung time na yun. Kasi ako na mag-isa Sabi ko, bahala na. Kung magkaroon ng tao dito, bahala na. So, na lang. So, sabi ko, doon sa prayer ko, pumikit lang talaga ako. Kasi, yung time kasi ang hirap ng sitwasyon ko. Kasi, hindi ko makita si Mrs. Simula nung na-admit ng 9 PM. Never ko na siya nakita. Hiniling ko doon sa mga nurses, baka pwede ko namang sama kahit maglakad man lang si Mrs. Di talaga pwede. Ang hirap. So, more on na lang kami. Ang communication namin, text lang talaga. Tapos sa messenger. Minsan, di pa nagre-reply agad. So, lalo ko kakabahan. Yung pressure talaga kasi di mo makita man lang kung ano na ba nangyari doon sa loob, kung ano na bang sitwasyon niya doon, kamusta na ba si baby, ano na ba, talaga ba nagsasabi na totoo si Sandra, sinasabi lang niya na kaya niya, pero baka hindi, kasi mataas yung pain tolerance niya naman So, talagang doon sa prayer ko, sabi ko, Lord,
nilalapit ko po yung sarili ko sa mga oras ito, Lord God. So, Lord, ito na po yung yung sa very moment na buhay na po pinag-uusapan natin, Lord. So, sabi ko po, Lord, doon sa prayer, habang nag-pray ako, mahaba po yung prayer ko, talagang nag-soaking na po talaga, nagpakababad na po talaga ako kasi, tapos nung habang nasa prayer na, tapos nakita ko yung parang, ewan ko, imagination ba yun, basta, habang nagpe-pray ako doon, nagkaroon ng parang liwanag doon sa dulo, habang nagpe-pray ako, sabi ko, talagang operation na, yung moment ng operation talaga, maraming mga doctors, maraming mga nurses nung time na yon. Kita ko yung parang anino, tapos, ang clear lang talaga, parang, talaga siya, parang talaga, blur yung lahat. As nakita ko lang talaga yung parang hand nung pero iniwala ko, kamay ng Lord po yun eh. Pero ginamit na talaga yung kamay ng yung namin, OB namin, siya yung nagpapaanak. Pero nakita ko yung liwanag doon sa balang dulo na habang, di ko alam kung anong operation ginagawa, kung CS ba yun o normal. Basta, nakita ko yung kamay na yun na talagang, sabi ko, successful to. May bagong i-create ang Lord na buhay. So, doon ako kumapit talaga sa Lord nung time na yun. Yung kasi, prayer yun eh. First time ko makanasan yun na parang, clear vision sa harapan ko habang nagpe-pray ako na parang liwanag talaga na talagang parang nanginginig ako ng time na yon. So dumating yung point na ayun nga bale medyo na-pressure na kasi nung bandang 3 PM hapon, 4 PM yata, something like that. Payapa pa rin yung part ko, may konting pressure pa payapa, pero dumating sa point na nag-text si Sandra na Bear, CS na talaga, di na kaya. Kasi yung heartbeat ni baby, pababa. So, doon ako, buti na talaga nag-update si Sandra kasi kung ano yung ini-speak ng misis ko, talagang nilalaban ako sa prayer na, Lord, whatever it is, anong man itong dinideclare ni Sandra, I speak, life talagang nire-reverse ko talaga yung sitwasyon na although andun na sa pressure, andun na sa hirap, pero nire-reverse ko yon kasi yung time na ako na talaga mag-isa. Pero nagano rin ako, nagpatulong ko sa mga kailangan Pastor Rudy po, kailangan Prophet Mar, nagpa-pray over ako, tapos sa mga kapatid naman mga PNM ko, yun, pasalamat po talaga sa mga prayer niyo po nung time na yon kasi ramdam ko din po na hindi na po nag-iisa, kung nagkakaroon po ng talagang corporate in the spirit, parang corporate prayer po. Nakaramdam ko talagang time na yun kasi yun. Tapos yung time na yun, na siya, nung pinotok na yung panubigan niya, 4 PM, so, nag-flat, pababa daw yung nagmadali si doctor, pababa yung heartbeat ni baby, tapos, na siya, pinakita sa tapos nung, biglang dumating sila Pastor Jack, sila Pastora Sara, nagkaroon kami doon ng prayer talaga. Si doctor, nakausap mo, madaling-madali na si doctor, kasi parang nakapambayad pa nga, pumunta ng hospital, nag-rush talaga, kasi, tapos konting explanation lang, ito yung sitwasyon ni baby nga, kailangan natin doon mag-gather na CS. Tapos, ayun, pray kami ni Pastor Jack, pinatotoo din po yung talagang nagkaroon kami ng gesture din po na doon sa prayer niya, pinapasalamat ko po kasi naranasan ko po yung, ang kapal ng presence sa sabi ko, parang lumabas na bigla sa bibig ko na parang command in the spirit siguro yun, na sabi, magbubuga ka. Kasi yung na yun, ang gusto kong mangyari doon, sa pamagitan ng yon, parang hiningan ko yung baby, hiningan ko yung mag-asawa ko. Sabi ko, hindi ko hawak yung life nila. Sabi ko, sa prayer na to, parang gusto ko yung hininga ng Lord sa time na yon. Pag-success sa Lord. Tapos may kinabahan pa ako kasi yung after ng prayer namin ng Pastor Jack, may sumisigaw doon. Akala ko si Sandra yon. Sobrang talaga. Iba pala tao yun, magkataos yun. So, success, nakita ko si Sandra, tapos nung paglabas ng doktora, in-explain niya, ito nga yung nangyari after ng operation. Sobrang dismayado si doktora kasi dapat, normal talaga dapat yung baby. Kaso nga lang, ang nangyari lang kasi nung during operation kasi nagkaroon ng siya, yung cord coil na talagang kumapit doon sa kanang paa ni baby. So habang nagpo-pull daw siya pababa, parang naiipit yata yung yung umbilical cord, kaya bumababa yung yung heartbeat ni baby. So in short, nung nakita ko si di ko pala nakita agad kasi after naman nun, testify ko din yung yung afterwards ko kasi sabi ni doktor 2 hours recovery lang. Pagkatapos nun, wala pa rin si Sandra, wala pa rin mag-ina ko. So kinakabahan ulit ako. Sabi ko, hindi pa ba tapos Lord ang battle?
nailabas na yung baby. Ano na bang nangyayari? Kasi 2 hours ang sabi ni doktor eh. Bakit? Wala pa. Ako pa rin mag-isa sa ward. So, prayer pa din ako. Din ako makatulog. 5 p.m. natapos, nailabas na si baby. Dumating ang 8. Dapat 8, nandun na dapat sa tabi ko yung mag-ina ko. Ay, wala pa din. Magdamag yun. Nagtitext si Sandra, sabi niya, pinag-ano man ako, stay man ako dito kasi yung heart naman daw niya, parang di pala heart, yung oxygen pala, di rin, bumababa yung oxygen niya. Siguro, yun, nagkaroon ng sa akin, parang sabi ko, ipag-pray ko naman yung siguro yung after effects ng anesthesia, baka yun kasi yung nangyari do. So, pinag-pray ko ulit yun, magdamag yun hanggang 9, 10, 11, 12, nakatulog na ako 12:30, gising na ako 1:30, 2:30, 3 a.m. yun. Doon ko siya nakita yung mag-ina ko. So, pasalamat ko yung Lord talaga na generally talagang napaka-powerful ng prayer. Although kung reviewin ko yung mga nakaraan ko, yung prayer ko parang bababaw lang. Pero yung time kasi nito, yung buhay na kasi pinag-uusapan. So, pinapasalamat ko yung Lord kasi doon ako nagkaroon ng talaga acceleration, level up. Yun, to God be all the glory po. Praise God, glory to Jesus. Sino pa po? Meron pa po ba? Wala na? Hindi kayo makakatulog pag pag hindi kayo nagpatotoo. Tapos sayang, ba't di ako nagpatotoo? Dito lang nakatulog. Gusto niyo makatulog? Sa ginawa ng Lord, magpatotoo po kayo. Kung wala na, ay, may tatayo. Ayun, may tatayo. Isa pa po. Karapat na po. Hello po sa lahat. First time ko pong magpapatotoo. Nahihiya po talaga ako. Mahihayin pala. Pero ang hiya daw po ay sa kabayo lang po yon. Kasi ayoko pong dumating na ikahiya din ako ng Lord pagdating ng araw. So kailangan po ipagmalaki po natin siya. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi Diyos, kinakabahan po ako. Kasi po, nung sumama po ako sa revival, pangalawang sama ko po sa revival, so, doon ko po naranasan yung sobrang paggalaw ng Holy Spirit. Talagang grabe po yung Holy Spirit sa akin. Talagang yung luha ko po napunta na sa simento. Sobra-sobra po ang iyak ko sa Lord kasi ang dami ko pong pagsubok na pinagdaanan. Tsaka sabi ko, once na naging Christian ka, nandun po yung maraming pagsubok. Dinadaan po tayo ng Lord sa napakaraming pagsubok. Kasi kung hindi ka dadaanin ng Lord sa mga pagsubok, parang hindi tayo mahal ng Lord. Kaya ini-insist ko po sa sarili ko na mahal ako ng Lord kasi dinadaan niya ako sa maraming pagsubok. Tapos, nung time po na yun kasi ang laki po ng problema ko, hindi po lingid sa inyong lahat na kailangan ko po talaga ng pambayad sa capital gain tax namin kasi bininta na po namin yung bahay namin. Kasi ang dami po naming utang, kaya kailangan po naming ibenta. Tapos, pag nagbenta ka po ng bahay, kailangan mo pong magbayad ng capital gain tax. So, kailangan ko pong magbayad ng 108,000. So, saan ko po yun kukunin? Wala na po kaming business. Nasara na po yung tindahan namin. So, lahat po ng mga kakilala ko, kamag-anak ko, kapatid ko, nilapitan ko na po. Wala po talagang nagpapautang sa panahon ngayon. So, ang ginawa ko, sabi ko, isa na lang po ang pag-asa ko, yung Lord na lang. Sa Kanya na lang po ako kumakapit. So, pagkatapos po noon, nung mag-uuwian na po kami, mayroon po kasi akong maraming minessage na mga kamag-anak ko, kakilala ko, mga kaibigan ko, minessage ko po, inuutangan ko, or isinasanla ko na po yung sasakyan ko para lang makabayad na kami ng capital gain tax. Nung pagbaba ko po ng venue, pagbukas ko po ng cellphone ko, may nag-message po agad, pinakita ko kay Pastor Jack. Sobrang thankful po ako. Sabi ko,
inano talaga ng Lord yung prayer ko. Hindi pa kami nakakaalis sa venue, nandun na yung answered ng Lord, answered prayer po ng Lord. Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Talagang napakabuti po niya. Sobrang thankful po ako. At saka nagpapasalamat din po ako kay Pastor Jack at saka kay Pastora Sara na lagi po niya kaming ginaguide sa mga prayer meeting. At saka po nung sobrang pasasalamat ko po nung yung kapatid ko po ay pinagpray po namin. Kasi po nung nangyari po yun sa kapatid ko na tinulak po sa 3rd floor ng amo niya. So, imposible po talaga na nabubuhay yung ganon kasi nakumatos na po siya ng 5 days. So, napakalaking bagay po talaga ng prayer kasi halimbawa po ngayon pinag-pray namin kinabukasan, nagising po yung kapatid ko. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Lord na ginamit po nila sina Pastor Jack saka si Pastora Sara para maligtas po ang buhay ng kapatid ko. Kaya yun po, salamat po ulit at nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapagpasalamat. Isa pong malaking privilege na makapagpatotoo ako first time in my life. Sobrang thank you po sa inyong lahat at binabalik ko po ang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Thank you po. Parang hindi first time eh. Marunong eh. Ha? Sige, tayo po'y pumikit sa mga oras pong ito. Karapat-dapat ka. Hallelujah. Praise your name, my Lord. Once again, Lord. Lumalapit kami sa iyong trono. Maaari ang ilan po sa amin ay may mga suliranin, may mga problema, may mga pagsubok na kinakailangan ng tulong mo, Panginoon. Dalhin mo kami, O Diyos, sa solusyon. Ikaw ang magbibigay sa amin ng solusyon. Lumalapit kami sa iyong throne, sa throne room, sapagat ng totoo ng solusyon. Holy Spirit, take over in this place. You know all the needs of all your people. Meet their needs. Holy Spirit, I connect my spirit to you. Take over in the name of Jesus. And all the people of God, everybody say Amen. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Gabi na pala. Yan, gabi na. Mga patotoo po na nakaka-bless. Napakinggan natin si Tammy, Sister Amy, sa lahat po na nandito. Ready na po ba kayo mapakinggan ang salita ng Panginoon? Amen. Ang topic po natin ay rooms. Okay? Marami pong mga kwarto. At may mga iba't ibang mga kwarto sa buhay natin. At maaaring makita mo ang sarili mo sa mga kwartong sasabihin ko. Pero merong pinaka-great na room na kinakailangan nating mapasok. Makapasok po tayo doon. Maipasok po natin yung sarili natin sa room na yun. At mamaya ay makikita po natin. Ready na po ba kayo? Hindi na po ako magpapakatagal-tagal o magpapa-introduction pa. Ano po? Ang first room po sa buhay po natin, emergency room. Sino na pong nakapasok po dyan? Taas ang kamay. Taas po. Nakaganto lang po eh. Hindi ko makita po. Ayan. Ay, hindi. Si brother, hindi rin. Ay, nakapasok na. Okay. Emergency room. Sa buhay po natin, makikita po natin ang sarili nating minsan nakakapasok tayo dyan. Okay? Dito po sa verse na ito, meron pong lingkod ng Panginoon si David. 3 days later, when David and his men arrived home at their town of Ziklag, they found that the Amalekites had made a raid into the Negev and Ziklag. They had crushed Ziklag. Ibig sabihin, meron po sila mga kalaban ng mga Amalekites. Then dinestroy po nila, sinunog po nila ang bayan o ang lugar na kung saan nandoon ang mga Israelita at naninirahan sina David at ang kanyang mga asawa at mga kasamahan niya. They had crushed Ziklag and burned into the ground. They had carried of the women and children and everyone else, but without killing anyone. Emergency room.
Yung tipong 3 days later, galing po sila sa digmaan. Okay? Matagumpay po ang pagmimisyon nila David kasama ng kanilang mga kasamahan, mga grupo niya. Umuwi sila ng Ziklag. Ulitin ko, galing po sa digmaan. Amen? Sa tagumpay. Pag uwi po nila ng bahay nila, ng tahanan nila, gulat sila sapagkat yung kanilang bahay sunog na. Na-experience niyo na po ba yung galing kayong trabaho? Galing kayo sa party? Galing kayo sa ibang lugar, sa probinsya? May outing kayo na magkakaibigan, magkakamag-anak? Galing kang trabaho? Ginagawa mong lahat? Biglang pag-uwi mo ng bahay, minsan hindi ka pa nga nakaka-uwi, sinasalubong ka na ng balita sa pamamagitan ng chat or ng text. Nung panahon na yan, wala pang social media. Okay? Kinakailangan talaga nilang makita at masaksihan yung nangyayari. Sa atin po, pag may nangyari sa tahanan natin, sa bahay natin, mga nagaganap, chat na agad, text na agad. Ano po? Yung tipong pirong kang pinanggalingan trabaho, nasa outing ka, biglang may magchat-chat, or biglang pag-uwi mo, nabalitaan mo na nakawan ka na. Yung pag-uwi mo, nawala na yung mga gamit na tinatago-tago mo. Pag-uwi mo, may mga bagay na nasusunog, na nakikita mo sunog na ang bahay mo. May mga kapatiran po tayo na nasunugan. Amen? Yung pag-uwi mo, parang ako, pag-uwi ko galing sa paglilingkod, pag-uwi ko ng bahay, wala na yung mga gamit ko, wala na yung pitaka ko, wala na yung mga ininvest ko. Ngayon, yung pala ninakaw. Yung mga ganun po ba? Sino po naka-experience ditong meron kang mga bagay na nawala sa buhay mo? Pag-uwi mo, wala na yung mga bagay na yun. Taas ang kamay. Wala po. Talagang hindi pa kayo nawawalan? May kausap po ako. Hello? Hello? Di pa kayo nawawalan? Amen. Yung pag-uwi mo, ang saya-saya mo, galing ka sa outing, biglang nawala yung sasakyan mo, yung motor mo, o yung cellphone mo, pitaka mo, amen, laptop mo, yung mga meron kang nawawala sa buhay mo. Number 1, mga bagay na material, katulad ng bahay, at yung mga gamit sa loob ng bahay, nawala, nasunog. Amen? Experience ni David, isang lingkod ng Diyos. Bagamat siya'y lingkod ng Panginoon, hindi pa rin siya nakaiwas sa ganitong klaseng problema. Emergency room. Amen? They had crushed Ziklag and burned into the ground. Number 1, patungkol sa mga bagay na material, tahanan. They had carried off the women and children. Pangalawang problema, kinaharap ni David. Ano po yon? Yung asawang minamahal niya at yung anak niya, kinuha ng mga kalaban. Parang nakidnap. Amen? Mahal na sa buhay ito. Ang encouragement sa mga bagay na material, kapag ako po'y nawawalan, money can be recovered but life cannot be recovered. Maaaring okay lang na nawala yung mga bahay namin. Wag lang yung mag-ina ko. Yung po ay medyo hindi madali. Amen? Yung asawa mong iniibig, then magugulat ka, kinuha ng mga Amalekites. Siyempre, isipin mo, baka rapin siya. Rapin yung asawa mo. Amen? Pagsamantalahan, lalo pa anak. Sa mga tatay dito, alam ninyong pakiramdam, mawala nga lang ng mga ilang minuto ang anak ninyo. Amen? At hinahanap ninyo, ano nang pakiramdam ng mga tatay. Diba? Yung worry po ba? Nag-worry na ng husto. Ang tawag po dyan, kapag tayo po'y nakakaranas ng ganyan, urgent po yan, emergency yan. Emergency! Bahay ko nasusunog! Emergency! Asawa ko nawawala, anak ko nawawala. Emergency yan. Pumapasok ka sa emergency room. Kapag may problema sa pamilya, problema sa mga bagay na material, nawawala at wala ka, pumapasok ka sa emergency room. Hello? Amen? Emergency room. Which is sa buhay po natin, naranasan po natin yan. Yung emergency room na yan. Tignan niyo po sa verse na ito. When David and his men reached Ziklag. Pangatlong problema ito. They found it destroyed by fire and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Anong ginawa ni David? Siyempre, maiiyak ka dyan.
nawalan ka ng bahay, nasunugan ka, hindi lang isang bahay, kundi ang lahat ng mga bahay na kasamahan niya. Amen? Ang ginawa po niya, siyempre, umiyak siya ng umiyak. Ang tigas naman ni David kung hindi siya umiyak sa ganyan, nawala yung asawa niya at mga anak niya. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Alam niyo po ba, na-experience niyo na po ba yung umiiyak kayo ng iyak, tapos halos wala na rin kayong mailuha kasi sobra-sobra na ang lumabas na luha sa inyong mga mata? Hindi kayo nag-iisa. Kapag yun ay naranasan nyo sa buhay ninyo, meron nang naunang lingkod ng Panginoon ni sa David na naranasan din ang naranasan natin sa buhay. Amen? Yung masakit na walang ka ng trabaho, nung pandemic, na-experience ko yan. Yung matinding iyak na yun. Yung matinding iyak na yun na nakatulog na lang ako sa sobrang iyak. At paggising ko, malakas na ako. Yung bang ganun po ba? Yung nakatulog na lang kakayak, bakit? Siyempre, parang halos lahat na wala. Amen? Church, walang Sunday worship service. Emergency talaga eh. Paano ka makakasurvive sa ganun? Walang Sunday worship service. Yun yung strength natin. Ang sambahin ng Panginoon, sama-samang sumasamba sa Diyos. Hindi makapunta sa mga pamilya kasi kinakailangan ng katag dito, pass. Amen? Dito lang ang pwede. So may mga emergency room po tayo sa buhay. At pangalawa po, meron pong tinatawag po na operating room. Pagkatapos mo po na pumunta sa emergency room, nung ako po ay nasa emergency room dyan po sa, anong tawag doon sa hospital na yan, Hearty? Sa Metro South, nung pinasok ko po ang emergency room na yan, dapagkat ako po ay muntik ng mamatay nung mga panahon po na yon, hindi madali. Hanggang sa dumating ang panahon na confined po ako. Kinakailangan ako ma-confine kasi kinakailangan malaman talaga yung pinakaugat bakit ako nakakaranas ng ganung klaseng sakit na karamdaman na kung saan na hindi na ako makahinga. Amen? Praise God, dahil hindi naman ako naoperahan, na-confine lang. Pero yung iba, kapag medyo malala ang problema, dinadala ka sa operating room. Amen? Itong operating room na ito yung mga sitwasyon sa buhay po natin. All the men, for Samuel 30 verse 6, all the men and the army were sad and angry because their sons and daughters were taken as prisoners. Yung problema ni David, nasunugan siya ng bahay, nawala ng mahal sa buhay dahil kinidnap, kinuha ng mga kalaban. Pangatlong problema niya, yung mga kasamahan niya sa digmaan, kasama niya mula sa paglalakbay at patungong pauwi, sila naman ang nagalit kay David. Na-experience mo na yon, mga kapatid. Sino sa inyo rito yung kinagalitan ng mga kasamahan mo? Yung kasama mong magtayo ng negosyo, kasama mo bilang isang profesional, nagtuturo ka, kamanggagawa mo, ka-churchmate mo, mga kasamahan. Amen? Sa paglalakbay, kamag-anak mo, biglang nagalit sa'yo kasi sinisisi si David. Bakit nawala ang mga pamilya nila dahil kay David? Na-experience mo ng sisihin? Sinisisi ka ng pamilya mo. Sinisisi ka ng mga kaibigan mo. Sinisisi ka ng mga ka-churchmate mo. Bakit? Kasi may nangyaring ganito. Kung hindi tayo pumunta sa probinsya, hindi tayo pumunta doon, hindi sana napahamak si mama, hindi sana napahamak si papa, hindi sana napahamak. May mga sisihan. Amen? Kung di sana tayo nagnegosyong ganito, sabay naman kayo nagnegosyo, nagdesisyong mag-asawa, nagdesisyon, bumagsak. Papasok yung pagsisihan. Amen? Magsisihan. Ikaw kasi, sabi ko sa'yo, huwag tayo magne-negosyo eh. Puro ka pananampalataya. Amen? Yun na, sisihan na, puro ka faith. Ngayon, eto tayo, baon sa utang. Nang dahil sa desisyon mo, encourage mo sa akin, magnegosyo, sumunod lang ako sa iyo, nanalig ako sa iyo, nagtiwala ako sa iyo, asawa ko. O eto ngayon, wala tayong pera ngayon. Yung mga ganon, samantalang magkasamang nagdesisyon. Hello? Amen? Magkasamang nagdesisyon na magtayo tayo ng nagnegosyo. Nagtayo ng pamilya. Lumipat ng bahay. Yung paglipat ng bahay, sabi ko naman sa iyo, wag na tayong lumipat ng bahay, yan tuloy. Mas maganda pa doon sa dati nating bahay. Kaysa sa bahay natin ngayon. So, sisihan. Teka, ba't mo ako sinisisi? Di ba nag-decision naman tayong dalawa? Amen? Kukuha tayo ng bahay. Ganito gagawin natin.
Then, nung nahirapan na magbayad ng bahay, sinasabi ko naman sa'yo dapat di na tayo kumuha ng bahay Then tuloy, hirap na hirap tayo magbayad ng bahay. Na-experience nyo na po ba sa buhay po natin yung sisihin ka ng mga kasamahan mong kasama mo namang nagdesisyon para gawin yung isang bagay na yon? Hello? Naranasan po yan ni David. Sumama sa kanya ang mga kasamahan niya para digmain ang dapat digmain ang mga kalaban. Okay? Ngayon, nung may nangyaring negatibo na sa leadership ni David, ngayon sinisisi yung leader nila. Na-experience yun na po ba yung maging leader? Tapos, ikaw yung sinisi. yung team mo yung sinisi sa trabaho, yung team mo yung sinisi. Dahil, kumbaga, ganito po yan yung sama-sama naman kayo nagdesisyon. Halimbawa, team po kayo. Tapos nag-fail po yung kumbaga hindi kayo yung number 1 kumbaga sa sales, hindi number 1, hindi naabot yung mga dapat maabot yung mga quota. Kayo yung bumagsak, kayo yung pinakahuli. Minsan sinisisi yung leader Amen? May kausap po ba? Minsan sinisisi yung leader. Si David ay nakaranas na sinisisi si David ng kanyang mga kasamahan. Kaya ang naranasan ni David, ano ang ginawa ni David? Okay. Nung nakita niyang problemado siya, nasunugan siya ng bahay, nakita po niya na nawala ang kanyang anak at asawa. Ano ang ginawa ni David? Nung nakita niya, naririnig niya na ang mga kasamahan niya sinisisi siya at gusto na siya ng batuhin hanggang mamatay. Anong ginawa ni David? Mula sa emergency room, pumasok sa operating room. Pag sinabing operating room, yung inooperahan ka na. Masakit po ang inooperahan o hindi? Lalo kung walang anesthesia. Minsan sa spiritual life natin, minsan madalas walang anesthesia Amen? Yung mararanasan mo talaga yung pain, yung kirot, yung sakit na kinakailangan kang yung buksan, yung mga dapat buksan sa katawan mo para lang makasurvive ka, mabuhay ka. Hello? Yung sa buhay ni David, operating room po yun. Yung binibreak yung kanyang puso. Amen. Dealings yun, breakings yun. Na sinisisi siya ng kanyang mga kasamahan at nawalan siya ng pamilya at ang mga bagay na material na kung saan ininvest niya, nawala lahat. Anong mangyayari sa'yo? O talaga naman, iyak ka na lang ng iyak. Sa operating room, kapag nasa operating room ka, wala kang magawa. Wala kang magawa. Inooperahan kang wala kang magawa. Tama po ba? Kapag nasa operating room ka, wala kang magawa. Parang ganito po yung operating room sa spiritual. Yung wala kang magawa. Tinatouch ng kaawa yung mga nangyayari sa buhay mo. Family, negosyo, personal life, career. Wala kang magawa. Hello? Kasi nga nasa operating room ka. Meron mo ba ang kausap? Kasi nga nasa operating room ka Yung wala kang magawa. Pinapakilaman yung pamilya mo ng kaaway, wala kang magawa. Mga bagay na mga nakikita mo sa mata mo, wala ka ring magawa. At naghahanap ka ng solusyon paano masolusyonan. At si David, ito ang ginawa niya. Kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, anong ginawa ni David? Then David prayed to the Lord. Wala nang ibang pwedeng solusyon na pwede nating gawin bilang isang Kristiyano, bilang lingkod ng Panginoon, kundi pumasok sa isang place, sa isang lugar na kung saan nandoon ang solusyon sa problema. Ang pumasok ka sa prayer room mo. Or maghanap ka ng isang lugar na kung saan magpe-pray ka at mananalangin ka. Sapagkat yun lang ang tanging solusyon. Wala na siyang magawa. Paano niya susolusyonan yung problema na yon? Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya sa Diyos. Amen? Then, David prayed to the Lord, should I chase the people who took our families? Humingi siya ng instruction, ng gabay. Panginoon, pupuntahan ko ba yung kalaban ko upang kunin yung aking pamilya doon? Didigmain ko po ba sila? Will I catch them? Mahuhuli ko ba sila? Mahahabol ko pa po ba sila? Humingi siya ng saklolo. The Lord answered, and the good news is this: meron tayong Diyos na nangangako, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusupong. Kumatok kayo at ang pinto'y pagbubuksan sa lahat ng kumakatok. Anong ibig sabihin? Ang Diyos, kapag tinawag natin ang kanyang pangalan, humingi tayo ng saklolo sa kanya sa kabila ng nasa emergency room ka, operating room ka, nandun siya. Kung alam mong pumasok sa room niya, amen? Sa room na kung saan
doon ka lamang makakasumpong ng kasagutan sa iyong mga problema. Anong naranasan ni Tammy kanina? Nagtestimony po siya based sa kanyang karanasan doon sa ospital. Anong ginawa niya? Naghanap siya ng isang kwarto na kung saan then Tammy prayed to the Lord. Amen? Then Sister Amy prayed to the Lord. Then Pastor Jack prayed to the Lord. Then, kung ano man, ilagay mo yung pangalan mo, tanggalin mo si David. Ilagay mo yung pangalan mo dyan. Amen? Yun ang ginawa ni Tammy. Nasaan si Sandra noong mga panahon na yon? Emergency room, pumasok sa operating room, anong ginawa ni Tammy? Then prayed to the Lord. Anong gawa ni Sister Amy? Nung panahon wala na siyang malapitan, bad news ang lahat. Ano ang bad news? Ano ang bad news? Yung lahat ng mga nilapitan niya, nag-say no. Amen? Yun, ine-expect niya na may solusyon sa problema niya sa pamagitan ng mga kakilala niya, kaibigan, kamag-anak niya, pero hindi siya napahiram. Anong ginawa ni Sister Amy? Based sa kanyang testimony, umiyak ng umiyak, nagpray ng nagpray doon sa lugar na kung saan sa Lipa, Batangas na may revival of worship. Sapagkat yun po, isa po sa calling ng main church po natin ay ang lumibot sa iba't ibang lugar, katulad po ng bansang Pilipinas at iba't ibang bansa upang dalhin ang revival of worship at ma-revive ang mga pastor, ma-revive ang body of Christ sapagkat maraming nanghihinang lingkod ng Panginoon. Amen? At sila'y na-revive, ang daming tao pong dumalo, ang daming taong umaten, may mga attorney po doon, may mga Bible school owner, may mga teacher, etc. Marami pong mga lingkod ng bigating lingkod ng Panginoon na revive. Amen? May mga lingkod ng Diyos na kung saan ay magsasara na yung church, ilang beses nang nagsara yung church nila, pero nagdesisyon na magpatuloy muli sa paglilingkod. Yung mga lingkod ng Panginoon naman na full-time dapat, pero nagtrabaho na lang, na dapat full-time, nagdesisyon na mag-full-time sa mga oras na yun. Amen? Ngayon, balik po tayo sa kalagayan na ito. Anong ginawa? First time sa life ni Tammy, yung matinding panalangin. Hindi alam ni Tammy, sa spiritual meaning, pumasok ka sa isang room na mamaya ay nasa huli, sabihin ko na ngayon, yung throne room. Amen? Pinasok ni David yung throne room, which is sa pamagitan ng prayer. Pag nagpe-pray tayo sa Panginoon, pumapasok ka sa throne room. Sa throne room, nandoon ang Diyos. At siya ay sumasagot, the Lord answered. Amen? Marami tayong nilalapitang tao minsan, ang sagot nila, negative. Amen? No. Pero madalas si Lord, kapag tayo lumalapit sa Kanya, solusyon ang bitbit ng Panginoon sa lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya. Tingnan niyo po sa ospital. Pag pumasok kayo sa ospital, kadalasan ng pagpasok ko sa ospital, may mga nakikita akong mga prayer room dyan. Amen? Either sila ay Catholic, may mga pero at least alam nila yung, kapag may problema doon, may nanganganib na buhay, kinakailangan pumasok doon sa prayer room. Amen? Based nga sa patutuo ng isang tatay na marami ng anak, sabi niya, Pastor, nung ako po'y pumunta sa hospital, sabi po nung tatay na ito, karamihan pala ng mga tatay, kapag manganganak na po yung kanilang asawang babae, talagang balisa yung mga tatay, yung talagang hindi talagang ganyan-ganyan. Ewan ko si brother nun, rin ba? Nagwo-worry din nung panahon na yon. Sakto lang. Sakto lang. Kayo po, ay wala. Hindi daw nagwo-worry. Pero anak mag-isa. Si brother, sakto lang. Pero yung base sa patotoo po nung ni brother na yon, na marami na ring anak po at malalaki na yung anak. Sabi niya, Pastor, nung pumunta ako dun sa hospital, maging man ako, talagang wala akong ginawa kundi manalangin dun sa anak ko. Tapos yung mga tatay na kasamahan ko dun, talagang balisa sila. So minsan, sa buhay po talaga natin, may pagdadaanan tayo sa buhay at wala tayong pwedeng gawin. Lahat na tingnan mo yung experience ni David. Lahat na. Ang problema sa bagay ng material, pamilya, tapos yung mga tao sa paligid niya, yung mga pinagkatiwalaan niya, mga kaibigan niya, against na rin sa kanya. Sino na lang meron si David? Si Lord. Nakisaba sa iyong katabi? Si Lord. Tayo sa panahon natin ngayon, si Jesus Christ.
Mawala na ang lahat ng mga bagay na material na minsan nawawalan ka. Minsan pamilya mo, naitatakwil ka din. Amen? Makita mo sarili mo, nag-iisa ka na lang. At mga kaibigan mo na dati mong mga kaibigan, pero hindi ka na kinaibigan. Okay? Dahil nagkaroon ng issue sa ganito, at ikaw ang sinisisi. Bakit ganito? May narinig ako sa'yo, ganito ako. Ganito. So nagkaroon ng problema sa pagkakaibigan. Hanggang sa makita mo sarili mo, nag-iisa ka na lang. Pakisabi sa'yo kadabi, hindi ka nag-iisa. Merong Diyos. At doon sa room na yon, nandoon siya. Bukas ang pintuan, nang gagawin mo lang, i-honor siya. Father God Almighty, what do you want me to do? Anong gagawin ko, Ama? Ito yung problema ko. Nilatag ni David yung problema niya sa Diyos. Amen? Anong ginagawa ng mga nasa labas ng operating room? Di ba nananalangin na lang? Lord, we pray. Kasi yung asawa mo nasa operating room eh. Wala kang magawa. Gusto mong tumulong pero hindi ka makatulong. Amen? Parang kanina lang mang po yan, bagamat wala sa operating room yung aking binan, na doon po siya nako-confine. Pagpunta po namin po doon, dahil siya po ay, parang ganito, galing po kaming revival. Pag uwi po namin, nabalitaan namin na hospital. Na-confine siya ngayon. Parang ganun po ba? Yung galing kang Tagumpay, pag uwi mo, ayun si binan, nasa hospital. Anong nangyari? Yung pinuntahan po namin kanina, galing po kaming hospital kanina, tumaas yung dugo, 180. Yun, so naging 160, nagiging 125, tapos tataas na naman, nagiging 180. Pagpunta po namin kanina, ayun, nakahiga po siya, napakalungkot po niya. Maya-maya, mga ilang minuto, gumagano na po siya. Sakit, ulo, tawagin mo sa doktor. Sana. Ayun. Niyakap po ni Pastora Sara, sumasakit yung ulo, yung ugat, kitang-kita na yung ugat. Samantalang okay na daw siya, sabi nung kapatid po ni ni Pastora Sara, pero nung pumunta kami, biglang sumakit ang ulo. Ngayon, tinignan natin, yung scan daw, normal naman daw, sabi ng doktor. Kapag normal po ang mga findings ng doktor sa inyo, pero meron pa rin kayong sakit at nararamdaman, pero normal sa doktor at normal sa ospital, yung lahat ng mga result, ibig sabihin, spiritual attack. Sabi niya, normal naman daw, pero ba't sumasakit pa rin? Wala ko. Sige, pray tayo, pray. Talaga, pray. Pagkatapos yung pag-pray, ayun, kumalma na. Ngumiti, tumawa na. So, nakita po natin doon yung torn, nakita ni Pastora Sara yung torn. May mga tumutusok. Bakit ganon? Bakit na-experience ng biyanang ko? Kasi si biyanang ko po, soul winner. Ang dami niya pong dinala sa church, sa main. Mga nanay na mga kapitbahay po nila, na mga sugarol, chismosa, na talagang bad shot sa buong lugar na yon, pero naidala na binanan sa church. At magbubukas din sila ng Bible study ngayong February sa bahay nila. Kaya inatake si Binan ng kaway. Hello? Anong ginawa namin? Then, prayed to the Lord. Hindi, si Lord, prayed to the Lord, Kay Lord, lumapit kay Lord. Humingi kami ng tulong kay Lord in the mighty name of Jesus, Lord. We pray in Jesus' name. Maging man kami, kay Lord kami lumapit para sa kagalingan ni Benan. At nawala yung sakit kanina ng ulo. Amen? Umuwi kami na okay, masaya. The Lord answered, chase them. Ito yung maganda. Kapag nagbigay na ng instruction si Lord, pag lumapit ka kay Lord sa problema mo at narinig mo yung kanyang instruction, yung kanyang tinig, yun ang solusyon sa problema mo.
Hello. Nung kami po yung nagmomotor, galing po kaming 168, galing po kaming Divisoria. Dahil po sa malapit na yung kasal ni Kay. Next week na yon, talagang kinakailangan namin gumastos para sa'yo. Pumunta pa talaga kami doon. Nagmotor kahit mainit. Buti na lang may ulap na harangan. Kaya kahit papaano, hindi kami nangitim ng gusto. Papunta kami doon para mamili. Lalo pa, si Pastora Sara, prinsesa yan. Hallelujah. Kailangan suotan niya ng mga ng pang talaga. Siyempre, magnininang batang ninang. Sumabit lang po sa akin. Tumanda po siya sa akin. Nung napadikit po siya sa akin, tumanda siya. Ngayon nagiging ninang na. So punta po kami doon. So nakabili na po kami ng dapat ng mga binili po niya, nakakatakot. Hinila ko na po siya doon kasi delikado. Delikado pag nasa loob ng tutuban, 168 or 99 ba yun? Delikado. Ang daming nakikita Sabi, halika na. Delikado tayo dyan. Marami kang nakikita. Go na, yun ang bibili natin, yun lang. Okay, nagmotor na po kami, biyahe na po kami. Biyahe. Yan, biyahe na, biyahe. Pag biyahe, maya after mga ilang minutes yun, biglang mayroon siyang natanggap na message na urgent, emergency, kinakailangan ng prayer, ng panalangin sapagkat yung baby ni Tammy, yung heartbeat niya, yung nagpa-flat na yung rate, yung rate sa puso niya po nagpa-flat na po. Oo, yung nagpa-flat na. Yun na yun. Nagpa-flat na. So, first time, actually hindi siya first time na-experience ko siya nung i-share ko po yun. Nung narinig ko po yung bad news na yun. Bad news po ba yun? Bad news Kailangan po ng prayer si Ninang Early tumatawag na rin. Pastora, kinakailangan ng prayer. Nagpa-pray na po kami. Sabihin mo, Hearty, nagpa-pray na tayo. Ganun na po yung urgent. Rabababababa. Yung saya po namin rababababa. Nagmumotor po kami, nag-speaking of tongues. Umiiyak ako, nag-groans ako in the spirit. Sabi ko, yung shifting, yung transition po ba, yung transition na normal ka lang, nagmumotor. Biglang, biglang na po kami ganun, iiyakan na po kami ni Pastora Sara. Sabi, ganun kami ng ganun. Breath of God. Realm. Kung sinisigaw po namin yung name ni Realm. Kasi name po niya si Realm. Realm. Gumagano na po kami. So, urgent. Emergency. Merong kinakailangan sa giping buhay. Sapagkat yung pinakita po na sa amin ni Tammy po yung pagpunta po namin doon, yung normal po nasa taas po ng kulay green, ganyan, bigla po pumunta sa gitna, delikado po yung nanganganib ang buhay ng bata. Nanganganib ang buhay ng bata. Kaya kami, nagulat din ako sa ganung Hearty, si Lord may ginagawa. Ibang pakiramdam to. May panganib, nangangailangan ng intercession. Sabi ko, imbes na umuwi na po kami dito, diretso tayo sa ospital. Sige, diretso tayo. Sana umabot pa tayo. Nanganganib, nag-aalala kami, baka mamatay yung bata. Amen? Dahil umiyak ako, Lord God, alalahanin mo ang mga tanim nila Tapi. Alalahanin mo ang mga tanim nila Sandra. Alalahanin mo ang kanilang mga sakripisyo sa iyong karya. God. Yun po yung prayer ko. Alalahanin ni Lord yung kanilang mga seed sapagkat sila po yung mga Shunammite natin sa church. Amen? Sila yung mga Shunammita, yung mga upuan na kung saan inuupo nyo ngayon, silang nagbigay. Laptop na gamit po natin, sila nagbigay. At marami pang mga support ang ginawa ng mag-asawa. Na nakasama ko po dito, dying na po yung church ng mga panahon na yun, nung sila po pumunta po dito, bilang nabuhay muli ang church. Amen. Kaya yung lapit ng puso natin sa mag-asawa ay ganun-ganun na lamang. Why? Kaya ganun po. Kaya Lord, alalahanin mo sila. Alalahanin mo.
At sinagot nga ni Lord yung panalangin po namin. Sama-sama kaming nalangin, pumunta po kami sa hospital. Pagpunta po doon sa hospital, naghag na po agad kami, Tami, kamusta? Naghanap kami agad ng kwarto na pwede lumapit kay Lord. Naghanap na agad kami ng kwarto para lapitan si Lord at doon manalangin. At pag-pray po namin sama-sama. At nag-groans na po kami, umiyak na po si Tami. Nagulat din kami kay Tami. Sabi ko, nagulat ako. Kami lang yung merong ganun pakiramdam noon. Nung kami nasa motor. Ba't si Tami ginagawa din yun? Sabi ko, si Lord na ito. Holy Spirit na yung nag-i-intercede. Holy Spirit na yung nag-i-intercede. Sinabi ng Biblia, ang Espiritu Santo lumuluhog. Dumudulog siya sa mga anak ng Diyos. At siya yung nagpe-pray. Amen. Alam ng Espiritu Santo kung anong gagawin. Kailangan naming hingahan ang bata para mabuhay. Hello. Naalala nyo sa Genesis, anong naging dahilan kung bakit po nabuhay si Adan at si Eva? Hiningahan ng Lord. Amen. Ang buhay po natin, pasin niyo po, pag nawalan ka ng hininga, anong mangyayari sa iyo? Mamamatay ka. Ang dahilan kung bakit nabubuhay ka pa ngayon, dahil sa hininga mo, nakakapag-inhale, exhale ka pa. Ang hininga na yan, inhale, exhale, ay galing sa Diyos. Gift of God, breath of God, hiningahan niya tayo, humihinga tayo ngayon. Yung bata, nawawala na po ng hininga. Sapagkat siya po'y nasa loob ng tiyan na kinakailangan ng lumabas, hindi makalabas. Dahil nga po doon sa cord. Amen, yung umbilical cord. Kaya nanganganib, kaya urgent, kinakailangan i-CS. Then pray to the Lord. Wala kaming ginawa kundi manalangin. Kapatid kong minamahal, naalala ninyong lingkod ng Panginoon na si Pastor Rudy, na ating senior pastor, na Apostol Rudy na ngayon? Naalala niyo yun, nung nabalitaan natin yung emergency room, ano yun, mamamatay ng lingkod ng Diyos. At ipinakita sa isang propeta na si Prophet Mar na mamamatay ng lingkod ng Panginoon. Anong ginawa nating mga lingkod ng Diyos din? Nung narinig nating mayroong emergency, which is emergency room yun, may buhay na nanganganib. Amen? Anong ginawa natin? Naghanap agad tayo ng isang place, ng lugar na kung saan kinakailangan mamagitan tayo o manalangin tayo, which is a prayer meeting. Amen? Anong ginawa natin? Nag-pray, nag-intercede. Anong ginawa natin? Lord, alalahanin mo ang mga ginawa ng iyong lingkod. Alalahanin mo ang kanyang tanim. Alalahanin mo ang kanyang mga sakripisyo. Alalahanin mo ang revival of worship. Sapagkat siya yung leader natin, nangunguna sa revival of worship. Anong ibig ko sabihin? Kapag may nag-pray sa'yo, may nanalangin sa'yo, siguraduhin mo, kaya nga mahalaga yung nagtatanim ka ng mabubuting bagay. Habang nabubuhay ka sa mundo, magtanim ka ng mabubuting bagay sapagkat yun yung ipapaalala sa harapan ng Lord. Alalahanin mo si ganito. Alalahanin mo ang kanyang mga gawa. Ay, kung wala kang ginagawa, paano natin sasabihin sa Diyos? Amen? Paano mo, Lord, kung wala tayong ginagawa? Kaya yun yung, Lord, alalahanin mo. Anong prayer? Alalahanin mo. Si Asing alalahanin mo kay Haring Hezekiah, di ba? Alalahanin mo. Alalahanin mo. Sapagkat alam ni Haring Hezekiah, marami siyang itinanim ng mabubuting bagay nung siya'y nabubuhay sa mundong ito. Yun yung sinabi niya sa Diyos. At yun din ang ginagawa pa na namin pag nagpe-pray kami. Amen. Alalahanin mo, Lord, si brother. Alalahanin mo, sister. Kaya umiiyak kami. Natatouch kami kapag may nagsisid, kapag may nagganto. Bakit? Lord, alalahanin mo sila. Dahil sila'y nagmalasakit sa kingdom mo. Dahil sila'y nagmalasakit sa ganto. Kaya ganoon na lamang yung prayer namin. Why? Sa kanila. Bakit? Biblical speaking po yun. Biblical po yun. Kaya wag na wag kang manghinayang na gumawa ng mabubuting bagay. Dahil yung mabubuting bagay na yun, isang araw yun yung magiging resulta sa solusyon ng problema mo. Kapag yan ay pinaalala, Lord, alalahanin mo si ganito.
Hindi siya sumuko sa iyo, Lord. Dying na po si brother. Dying na si sister. Lord, alalahanin mo ang kanilang mga gawa, ang kanilang katapatan sa paglilingkod. Pag yun na-remind, naalala. Biblical ba? Yes. Ano sabi ni Abraham nung siya'y namamagitan? Para sagipin ang kanyang pamangkin. Amen? Yung mabubuting gawa. Lord, kung may matuwid, ipapahamak mo po ba? Kung may matuwid, ano po yun? Ibig sabihin mga gawa. Pagpapakita ng pamumuhay sa matuwid na pamumuhay. Then, inililigtas sila. Kapag pinaalala sa Diyos. Amen? O alalahanin ng Panginoon ang sakripisyo mo sa pamilya mo. Amen? Alalahanin ng Panginoon ang lahat ng mga pagpapatuloy mo sa Diyos na sa kabila ng mga pagsubok na problemang pinagdaanan mo, alalahanin ka ng Panginoon. Sa mga pagtatides mo, sa pamagitan ng mga encouragement mo, sa pagpapatuloy mo, pagiging tapat mo sa Diyos, alalahanin ng Panginoon ang iyong mga gawa upang masolusyonan ang problema kung meron ka mang pinagdadaan ang problema. Kaya huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat isang araw, yun ang itudulog. Maging man ang mga anghel ng Panginoon, alam niyo po ba yon, na meron pong isang malaking screen sa heaven at ipapakita doon ang mga gawa mo nung habang ikaw ay nabubuhay sa mundo, at naka-base doon ang reward mo kung anong ginawa mo sa mundo. Ibig sabihin, kita ng Diyos. Nakalista ang lahat ng mabubuting gawang ginagawa mo. Amen? At kapag nakita yung pamumuhay mo sa mundo, nakasave yan sa langit. Amen? Ipapakita at doon ang judge sa'yo, yung judgment base kung paano ka namuhay sa mundong ito. Gayun din, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, yun din yung naipipresent minsan or madalas sa Diyos. Lord, alalahanin mo si ganito, alalahanin mo si ganito, alalahanin mo si ganito, alalahanin mo si ganito. Kaya kung iisa-isahin ko kayo, meron. Amen? Alalahanin mo si ganito, alalahanin mo si ganito, alalahanin mo si ganito. The Lord answered. Sumagot ang Diyos. At ang instruction, nung panahon na yon, huminga kami. Then ilang minuto lang ang lumipas, nagulat kami, nanganak na si Sandy, si Sandra. Amen? Normal. Ang bata, 2.6 kilos, normal. Walang sakit, okay, pati yung nanay, normal. Ang lahat, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At yung pakiramdam na yon, yung nangyari na yon, at bit-bit ko din siya sa pagtayo ko sa Mindoro, sapagkat ako'y tatayo bilang isang speaker sa Mindoro. Isa po siya sa illustration. Yung ganong klaseng pakiramdam, yung ganong klaseng spirit na naramdaman ko, realm po yun, realms. Realm nga talaga ang anak ni Tommy. Realm talaga. Bakit? Pumasok ako sa panibagong realm sa oras na yon. Sabi ko, iba to. Ito yung pakiramdam ko, yung dying na yung stepfather ko. Yung ganung pakiramdam ko, yun yung sabi ko, familiar itong pakiramdam na ito. Yung pala nasa realm na ako, nang kinakailangan kang mag-pray. Meron pala nung kapatid, yung papasok ka sa isang realm, at doon sa realm na yun, may sasagiping buhay. Sabi ko, familiar itong pakiramdam na yun. At yun yung panahon na kung saan dying yung stepfather ko. Natirik na yung mata ng stepfather ko, hindi na gumagalaw ang kamay ng stepfather ko. Tumutulo na lang po yung laway ng stepfather ko. Nagsisiiyakan na yung mga kapatid ko. Yung nanay ko, umiiyak na rin. At ako na lang yung tanging kumakausap ng stepfather ko. Binubulungan ko po siya. Tapos sinasabi ko, kung naririnig niya ako, kahit ganun lang, pindutin niya yung aking kamay kung naririnig niya ako. Hawak po niya yung yung kamay. Pindutin niyo po ako kung naririnig niyo po ako. So naririnig niya ako. Sabi ko, in the mighty name, yun, pray. Then after ilang hours lang, ilang oras, nagulat kami. Biglang humingi ng pagkain. Nagugutom ako. Hello? Gulat, ha? Nagulat kami. Ha?
gusto ko ng isda. Hello, naghanap agad kami ng isda. At nagulat kami after ilang days, yun na, naglalakad na, wala nang sakit, wala nang ginawa, kundi magpatugtog ng worship song. Amen? Na-meet niya si Lord sa heaven. Nung panahon na yon, dying po siya at na-encounter niya si Lord. Sino itong taong yung stepfather ko? Drug addict. Sino itong stepfather ko? Isa po siyang sindikato. Pero sa kabila ng sindikato, sa kabila po siya na masakit sa ulo ng nanay ko, hindi nakakausap ng nanay ko ng kahit 5 minutes na pakikipag-usap, walang usap. Ganun ang relationship nila. Sapagkat, yun nga, dahil nga po sa pagkatao ng aking stepfather. Pero sa kabila pala ng kasalanan at makasalanan ng isang tao, kapag ito pa rin ay lumapit sa Diyos, hindi kayang tanggihan ng Panginoon ang mga taong lumalapit sa Kanya. Amen? Na kahit ikaw pala'y napakasama, sobrang sama, pero nagpakumbaba at lumapit ka sa Diyos, sasagutin pa rin pala ng Panginoon ang masasama, sapagkat dating yung buhay natin ay ganon din naman. Amen? Kinahabagan lang tayo ng Diyos. Pamilyar din na buhay, hanggang ngayon buhay ang stepfather ko. Amen? Nakakalakad, nakakatulong. Pangalawang, pamilyar yun. Sabi ko, after ilang years, yung lola ko naman, yung lola ko na kung saan pumunta na po yung mga caregiver sa kanya at hinusgahan na siya, mamamatay na yung lola ko. Sabi nila, lola ko mismo, Lola Remy, mamamatay na daw yung lola ko. Last year po yun. Sinabi ng maging man yung mga iba na lumapit sa kanya, hinusgahan na siya. Ganyan din yung nangyari sa nanay ko. Wala na, sorry, mawawala na yung lola mo. Lahat ng news negative, lahat ng news bad news. Yung lola ko, nadatnang ko, hindi na nakapagsalita. Nakahiga na lamang po siya, hindi na po makapagsalita. Namamaalam na. Bago siya hindi makapagsalita, namamaalam na siya. Sabi niya, kukunin na ako ni Lord, gusto ko na umuwi. Then, ako na lang po yung nandoon. Yun nga, familiar yung ganung klaseng pakiramdam, yung familiar yun, yung naramdaman ko na, si Lola ko pa, pinag-pray si Lola, marami nagsasabi, bad news, mamamatay na si Lola. Nagulat ako, after ilang days, nagsalita na yung Lola ko. Hello, amen, nakipag-usap na muli ang Lola ko at hindi na bulol-bulol at madaldal na uli. Ano ibig ko sabihin? Yung ganung klaseng realm na pag pumasok ka sa realm na yon, may realm na nagbibigay buhay. Yung mga dying, pinubuhay. Ay narinig nyo na yung onting revelation na bitbit natin sa Mindoro. Amen? Yung mga dying doon, ibubuhayin muli ng Diyos. Spiritual. Na mga dying spiritual. Mga lingkod ng mga members of church o mga youth o mga manggagawa na dying na ay kayang buhayin pa rin ng Panginoon. Amen? Kayang i-resurrect ni Lord. Na mula sa libingan, Lazaro, come out! Then muli silang babangon pag narinig nila yung tinig ng Lazaro, come out! Mula sa pagkamatay, si Lazaro ay patay. Come out, Lazaro! Muling nabuhay. So, ibig sabihin, kahit patay, ay kayang buhay ni Lord. At kahit dying na, kaya pa rin buhay ni Lord. Especially sa mga spiritual life nila. Amen? Na dying na. Oh, madaming revelation, hindi ko muna masabi. Kasi pang revival of worship na yung mga revelation na yun. Nagpipigil ako sa mga kapahayagan. Pero i-share ko na nga kahit kaunti, kahit papano. Anong dahilan ng ikinaiyak ni Jesus? Pinakamaiksing verse sa Bible. Jesus wept. Amen? Ano ang iniyak niya? Nung nakita niya si Lazaro, patay. Bagamat sinabi niyang natutulog lang si Lazaro, pero kalaunan, sinabi niya rin, patay na si Lazaro, puntahan natin. At yun ang iniyak ni Jesus. Yung pag-iyak niya, akala nila, so sobrang close kasi nila Martha, nila Mary kay Jesus, kasi yun ang iyak. Ang hindi nila alam, yung iyak ni Jesus Christ, yung iyak ng pagsagip sa buhay ni Lazaro, ng muling pagkabuhay.
Kaya pala pag ako ay nagpipray pa sa revival of worship at ako'y tumatayo sa katawan ni Kristo at pinagpipray ko ang revival of worship, ganun na lamang yung groanings ko. At yung verse doon, He groaned. So Jesus Christ, He groaned in the Spirit. Iyak siya ng groanings yun, hindi yun iyak lang na namatayan. Iyak ng groanings in the Spirit sapagkat may gustong sagipin na buhay na hindi pa panahon ni Lazaro para mamatay. Kinakailangan mabuhay si Lazaro. Umiiyak si Lord kapag meron siyang gustong i-revive. Doon pala umiiyak si Jesus. Yung palang iniiyakan ng Panginoon kapag meron siyang gustong sagipin. Kaya ganun na lamang pala yung groanings ko nung gustong sagipin si Realm, na kinakailangan may sagiping buhay sapagkat nanganganib ang buhay, at si Lazaro na kinakailangan muling mabuhay. Amen? At maraming mga church na kinakailangan muling mabuhay. Maraming mga lingkod ng Panginoon kinakailangan muling mabuhay. Mga dying na spiritual, patay na. Ano sinabi ng Panginoon sa Lucas? Ang asalibughang anak, ang anak kong ito'y namatay, ngunit muling nabuhay. Namatay! So ibig sabihin, physically, yes, buhay. Spiritually, ang verdict ni Lord, patay na ang anak na alibughang anak. Kasi sinabi, namatay, ngunit muling nabuhay. Ang nag-backslide spiritual, nag-backslide ka sa paningin ng Lord, patay ka na spiritual. Amen? But through revival, muling nagbibigay buhay ang Panginoon sa mga namamatay spiritual. Amen? At nangyayari yon. At mangyayari siya sa revival this coming February 29 and March 1. Amen? Naisa po tayo sa speaker. Kaya salamat sa karanasan na ito. Dahil yung personal revelation, no books, walang Google, personal na pinagkaloob ni Lord ng mga kapahayagan na bibit-bitin natin sa katawan ni Kristo sapagkat bumubuhay ang Panginoon sa mga taong patay na at namamamatay pa lang. At yun ang iniiyak ni Jesus Christ. Hello? Para buhayin ang mga patay. Yun ang iniiyak niya. Ayaw niyang mamatay sa spiritual ang kanyang mga anak. So, ano sabi ni ng magkapatid? Alam ko po na merong resurrection. Alam ko pong merong muling mabubuhay. Alam ko po yan. Hindi alam nung kapatid ni Lazaro ang tinutukoy niyang muling pagkabuhay, hindi lang in the future. Present situation, present day, kaya niyang muling magbuhay. Hello? Meron po ba akong kausap? Amen? Kaya alam ko pong may mabubuhay pong muli. Ang mga patay sa huling panahon, hindi nagigets nila Martha at ni Mary. Ibig niya sabihin, kaya kong bumuhay kahit wala pa ang resurrection day sa panahon na kung saan sa second coming of Jesus Christ. Amen? Kaya niya. Ibig sabihin, sa sitwasyon natin ngayon, kaya niyang bumuhay. Mga pangarap na namatay, mga nanghihina na dying ng spiritual mo, gusto niyang muling buhayin. Amen? Bumubuhay siya. Bumubuhay siya. Then pumapasok po tayo sa recovery room. Pagkatapos ng lahat ng operating room, sinagot na ng Lord ang prayer, recovery ka na. Amen? Nagre-recover ka na. Ito na yung pa-move on ka na. Sa mga pinagdadaanan mo sa buhay, move on na. Kasi nagre-recover ka na. Amen? Sa mga namatayan dito, nawalan dito, sinisisi ng mga kaibigan, nawalan ng trabaho, tinakwil, may mga problema, pumapasok ka sa recovery room. David attacked them and killed them. They fought from sunrise until the evening of the next day. None of the Amalekites escaped except for 400 young men who jumped on their camels and rode away. Anong ibig sabihin? Gumawa na ang Diyos ng solusyon. Anong solusyon? Nabawi niya ang asawa niya at yung anak niya. Amen? David got back everything the Amalekites had taken. Muling nabawi ni David ang lahat ng ninakaw ng mga Amalekites. Hello, sa tulong ng Diyos, may restoration sa mga blessing na nawawala sa buhay ng mga anak ng Diyos na ninakaw ng dyablo.
Meron po ba akong kausap? Sumagot ang Diyos, may pag-asa pa. Re-restore ko kayo. David got back everything the Amalekites had taken, including his 2 wives, kasama ang kanyang asawa. Nothing was missing. They found all the children and old people, all their sons and daughters, and all their valuables. They got back everything the Amalekites had taken. David brought everything back. Ibig sabihin, yung bad news, pumasok sa emergency operating room, nagkaroon siya ng solusyon sa buhay niya. Ngayon nagre-recover na siya sa past niya, sa mga pinagdaanan niya sa mga Amalekites, na solusyonan ang problema po niya. Yung minamahal niyang asawa, nakuha niya ulit. At mga ninakaw ng mga Amalekites, nakuha niya ulit. Nabitbit niya po muli. Ibig sabihin, merong blessing. Amen. May solusyon kapag ikaw ay pumasok dito sa word na yan, sa throne room. Yan ang pinaka-room ng mga anak ng Diyos na pwedeng takbuhan. Ang throne room ni Lord. Sa throne room nandoon ang Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Salamat dakilang Diyos sa mga oras pong ito, Panginoon. Pumapasok kami sa throne room mo, O Lord God. Alang-alang sa mga anak mong nandito, Panginoon, kung meron mang pinagdadaanan sila sa kanilang mga buhay, kung meron mang kinakailangang solusyonan, kung may mga urgent, Panginoon, na kinakailangan ng tulong mo, Panginoon, kung sila'y nasa emergency room, Panginoon, sapagkat may mga bad news silang narinig, may mga bad news silang naririnig, Panginoon, against sa kanilang pamilya, against sa kanilang sarili, Panginoon. May mga problema sila at maaaring sila'y nasa operating room, Panginoon, na dinidil mo, O Lord God, ang kanilang mga character, ang kanilang mga buhay, Panginoon. At para bang ang hirap ng kalagayan, wala silang magawa sa sitwasyon, Panginoon. Wala silang magawa sa persecution, wala silang magawa sa mga naririnig nila, Panginoon, against sa kanilang mga buhay. Lord, wala silang magawa, pambayad ng utang, pang-upa, pambili ng mga bagay, pampaaral. In the name of Jesus, halos wala silang magawa, Panginoon Diyos na buhay sa kanilang kalagayan, Panginoon. Ngunit si David, sila'y, O Lord, lumapit, Panginoon, ang lingkod mong ito na si David, at sumagot ka, Panginoon, at nagbigay ka ng solusyon. And I declare solution sa bawat lingkod mong narito, Panginoon. I declare solution, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, you will answer them. You will answer them. Katulad ng pagsagot mo sa buhay ni David ng iyong lingkod, Panginoon. Sasagutin mo sila. Bibigyan ng instruction para magtagumpay. Bibigyan ng instruction para makaahon sa hirap ng buhay. Bibigyan ng instruction para sila, Panginoon Diyos na buhay, hallelujah, ay makalakad sa tagumpay at maibalik ang lahat ng nawala na lakas, lahat ng nawalang bagay na material na ninakaw ng kaaway ay muling manumbalik sa kanilang mga buhay. Anumang, Panginoong, mga negatibong kanilang naririnig laban sa kanila, Panginoon, may mga chismis against sa kanila, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon Diyos na buhay, ang susolusyon para magkaroon ng reconciliation. Nagkaroon ng reconciliation mula sa kay David at sa kanyang mga kasamahan na gusto siyang patayin. Lord, we declare reconciliation sa buhay ng mga anak mong nandito sa kanilang mga kamag-anak. Reconciliation sa kanilang mga magulang na may hinanakit at galit sa kanilang mga buhay, Panginoon. Reconciliation sa kanilang mga tita, sa kanilang mga tito, Panginoon, na nag-aaway-away na, nagkakagulo na ang kanilang mga pamilya. They need your help, my Father God. We declare your help in the name of Jesus Christ. Solution to recover in the name of Jesus Christ. We declare, we enter to the throne room of God, throne room of the Lord, throne room of God, throne room, hallelujah, throne room. Enter to the throne room of God to receive solutions to your problems in the name of Jesus. Enter to the throne room of God. Hallelujah. Pray to the Lord right now. Sabihin mo ang kabigatan mo. Sabihin mo ang problema mo. Nasaan ka man ngayon? Nasa emergency room? Nasa operating room? Then, pray to the Lord. Pumasok ka sa throne room. Physical mo man parang nasa emergency. Nasa operating room man ang kalagayan mo. Merong throne room na laging bukas para sa iyo. Laging bukas para sa atin. Bukas ang pintuan ng langit para tayo ay tulungan at sagipin
sa ating mga kinakaharap na mga problema sa buhay. Ito man ay pangangailangang material, ito man ay patungkol sa pamilya, ito man ay patungkol sa kapwa, may kasagutan si Lord. Lord, we declare solution. Alalahanin mo ang kanilang mga sakripisyo. Alalahanin mo ang kanilang mga tanim. Alalahanin mo, Panginoon, ang kanilang mga gawa. Alalahanin mo, Panginoon, ang kanilang mga oras na ilalagi sa iyo at ibinibigay sa iyo sa kabila ng kabisihan, pero nagbibigay sila ng oras sa iyo. At sila'y may karapatan, Panginoon, upang tumanggap ng iyong tulong, Panginoon, sapagkat sila, O Diyos, ay gumagawa para sa iyong kaharian. And we declare that right now in the mighty name of Jesus Christ, na matanggap nilang reward nila. In Jesus' name, my Father God, we declare your reward be upon them. In the name of Jesus, either life, either restoration, either blessing, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, we speak life to you. We breathe of God, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, the breath of the Lord, the breath of the Lord be upon you all to give life. Life in your career, life in your business, life in your future, life. We speak in Jesus' name, the life sa lahat ng dying na sa aspect ng ating buhay. In every aspects in life, we speak life in Jesus' name. We speak the resurrection power of God in your life. In Jesus' name, be alive again. Hear the word of the Lord. Come out and be alive again. Be alive again. Filled with the Spirit of the Lord. Filled with the glory of the Lord. Filled with His favor. In the name of Jesus Christ, we speak life in your life. The word of the Lord is a spirit. It brings life in Jesus' name. Receive the life na gusto ni Lord buhayin sa'yo. In Jesus' name, receive that. Receive that. Meron siyang binubuhay sa'yo, kapatid. Meron siyang binubuhay sa'yo. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. He belongs to the glory. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama, sa iyong kapurihan, pagsamba at pagdakila, pagluwalhati. And praise the name of the Lord. To you belongs all the praises, oh God. In Jesus' name, all the people of God, everybody say Amen. Glory to Jesus. God bless po sa ating lahat. At makita-kita po tayo sa darating pong muling linggo. At tawagin po natin ang ating MC sa oras pong ito. Amen. Sige nga po, bigyan po muna ulit natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Napagpala po ba tayo sa mensahe ng Lord ngayong araw? Parang wala pong nag-amen. Amen. At bago po tayo dumako po sa ating tithes and offering at sa ating closing prayer po, meron lamang po tayong mga ilang announcement. Unang-una na po dito, again, dahil po malamig na po talaga, ay tayo po ay magdala ng jacket. At pangalawa po nating announcement, ang ating pong prayer meeting every Wednesday. Para po sa mga youth, ito po ay magsisimula ng 6:30 at para naman po sa ating mga adult ay magsisimula po ito ng 7:30. At kung gusto nyo pong makarating, ay maaari po kayo makipag-ugnayan or magsabi na lamang po kay Pastora Sara o kay Pastor Jack po. At yung ating pong discipleship, patuloy po na ina-announce na this February po pa tayo magkakaroon ng ating discipleship. At announcement din po na mag-invite pa po tayo ng ating mga kapatiran sa ating Panginoon. Amen. At bago po tayo dumako sa ating closing prayer, at meron po tayo dyang 2 box. Yung mga hindi po nakapag first fruit nung January, ngayong January, pwede pa po kayong humabol ngayong February. At dito po sa isang box, nandyan po ang ating tithes and offering. Sige po, ipanalangin po natin ang ating mga ipagkakaloob sa ating Panginoon. Sige kapatid, magdeklara tayo.
Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon. Ngayon, Lord, hawak namin, Panginoon, ang aming iaalay sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi ito malaki, Panginoon, maliit man ito, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ito ay galing, Lord, sa aming puso, Panginoon, na iniaalay sa iyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Lord. Kami, Lord, ay patuloy na nagdideklara, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng bawat kaloob na ito, Lord, na papasaginahin mo, Lord, ang aming pamilya, Panginoon, ang mga anak, ng may mga anak, Panginoon. Lord, ikaw, Lord, ang magpuprovide, Lord, ng kanilang pangangailangan, Panginoon. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga nangangailangan, Lord, ng pinansyal, Panginoon. Lord, ikaw, Lord, ang magpuprovide, Lord, at magbubuhos, Lord, ng iyong pagpapala, Panginoon. At kasabay nito, Panginoon, na aming siniselyuhan, Lord God, ang aming tinanggap sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong mensahe, Lord. Salamat, Lord, sa buhay, Panginoon. Anumang aspeto, Lord, ng aming buhay, Panginoon, na iyong binuhay, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Kami, Lord, ay nagdideklara at nagsasalita ng buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa iyong pag-ibig, Lord, sa iyong pagmamahal, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Lord God, na tinuruan mo kami, Panginoon, na lumapit, Lord, sa iyong trono, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa sikreto, Panginoon, ng buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord, dahil ngayon, Lord, binuhay mo, Lord. Binuhay mo, Lord, ang aming mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kaya naman, Lord, dalangin din namin, Lord, sa aming pagsamantalang paghihiwa-hiwalay, Lord, sa oras na ito, Lord. Samahan mo kami, Panginoon, sa darating na mga araw, Panginoon, hanggang dumating, Lord, muli ang linggo, Lord, na kami, Lord, ay magpupuri at magpapasalamat sa tagumpay, Panginoon, na yung ginawa, Lord, sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Sige po, tayo po ay magkamayan at magbatian bago po tayo umalis.